Paalala, ang pangalan ng probinsya at mga bayan na ginamit sa kabanatang ito ay puros katang-isip lamang. Ngunit hango sa mga totoong pangyayari ang mga kaganapan sa kwentong ito, ayon sa karakter ng ating kwento na pinangalanan nating Ann at Teban. Luisita, Miranda, Balaton, Sebastian, San Narciso, Santa Cristobal, Samalia, Paloma at Batisan. Ito ang 8 bayan na bumubuo sa lalawigan at probinsya ng Biringan o itinago sa pangalang Biriana. Mga hindi tunay na pangalan ng mga lugar. Sa bayan ng Santa Cristobal, kung saan lumaki si Teban at kung saan pumanaw ang kanyang mga magulang. Doon ang tungo nila upang matutukan ang kalagayan ng kanyang anak-anakan at isang batang lay minister ng parokya ng bayan ng Delvara na si Aldrin. Kasama nila ang nakababatang kapatid ni Teban na si Clarita at ang kaibigan nitong si Elizabeth, mga madre sa ampunan ng Del Rosario. At si Ann, isang dating asyeret na ngayon ay lector, commentator at miyembro ng Bible Ministry ng parokya. Halos may kadiliman pa ang buong lugar. Nakahinto ang sasakyan nila sa tapat ng isang tindahan sa gilid ng korbadang kalsada sa isang liblib na lugar. Tulog ang lahat, pati ang kanilang driver na si Mang Tebok, liban sa anak nitong si Dante na hindi napigilang lumabas ng kanilang sasakyan. Naisipan niyang bumili at magpatimpla ng kape sa maliit na tindahan na yon. Isa itong sari-sari store na nagtitinda din ng tambo, mga bayong at mga sisiglang yari sa kawayan at ratan at iba-iba pang mga gamit na lokal. "Pabili ho," tawag ng binatang si Dante. Lumabas ang isang babaeng may edad na. Ngumiti ito sa binata. "Magandang umaga sa'yo. Ano yon, iho?" Magandang umaga rin ho. Bibili ho sana ako ng kape. Papasuyo na rin ho ng timpla." Medyo nahihiyang tugon ng binata habang iniaabot ang kanyang bayad. Sige anak. Sandali lang at ako'y mag-iinit ng tubig." Sagot ng ale sabay pasok sa loob ng kanilang malakubong bahay. Habang hinihintay ng binata ang kanyang kape, ay napasulyap siya sa kapaligiran. Puro puno lamang ang kanyang nakikita. Ang pakurbang daan, ang bundok na kinakapitan ng mahaba at pakurba-kurbang kalsada. Sumimoy noon ang manipis ngunit napakalamig na hangin. Kaya naman napahaplos siya sa kanyang braso. Ilang sandali pa ay lumabas na ang aling may-ari ng tindahan. May dala itong tasa ng umuusok na tubig. Pumitas ito ng kape mula sa kanyang tinda, sabay itinimpla sa tasang iyon. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa binata. Nagpasalamat naman ang mahiyaing binata at napangiti naman ang ale. Napasulyap ang ale sa sasakyang malapit sa tapat ng kanyang tindahan, kaya napatanong ito sa binata. "Dong, kayo ba'y magbabakasyon?" Agad na napatingin ang binata sa ale, sabay sagot ng, "Oho, may aasikasuhan din ho kasi kaming kasama. Hindi ho maganda ang kalagayan niya eh. Dadalhin ho namin siya sa Biriana, sa Santa Cristobal ho." "Matanong ko na rin ho, saan po ba yun? Tsaka, gaano po kalayo yun mula dito?" Sandaling natahimik ang ale habang napapabuntong hiningang nakatingin kay Dante. "Aabutin kayo ng dapit hapon bago kayo makarating doon. Malayo pa ang ibabiyahe nyo." "Pero Dong, sigurado ba kayong doon ang punta nyo?" May pag-aalalang tanong ng ali kay Dante. "Ay ganun ho ba?
Oho eh. Kailangan ho talaga namin ng matinding pagtutok sa kaibigan namin. At ang sabi ho ng kasama ko, nandoon lang daw po sa Santa Cristobal yung mga taong makakatulong sa kanya. Kaya wala hong choice. Bakit niyo ho pala natanong? May problema po ba? Tanong ni Dante na noon ay nagtataka sa tanong ng Ale. Sandaling natahimik ang dalawa habang nagkakatitigan. At pagkatapos ay nagwika ang matanda. Wala naman. Wala naman Dong. Basta mag-iingat kayo sa biyahe nyo. Sa dampa kayo dumaan, huwag sa bayan. Ganun po. Sige po. Sige po, Nay. Maraming salamat po Balik na ho ako sa sasakyan. Gigisingin ko na rin ho si tatay para makapagpatuloy na kami sa biyahe. Salamat po ulit. Magalang na pagpapaalam ni Dante. Habang papasok na siya sa sasakyan nila, muling nagwika ang matanda. 6 na oras mula dito ang layo noon. May makikita kayong isang kubo na yari sa yero at pawid. Kumanan kayo doon. Huwag kayong dederecho. Hindi nawari kong narinig ni Dante ang bili ng matanda dahil dire-diretso na nga itong pumasok ng kanilang sasakyan. Medyo nahihiwagaan kasi ang binata dito. Ginising niya si Mang Tebok at niyaya nang umalis. Hindi na nagtanong ang matanda at agad na ring pinaandar ang kanilang sasakyan at maya-maya'y umalis na nga. Sinundan lamang ng tingin ng Ale ang sasakyan nila Dante. Tingin na may pag-aalala. Ihikab-hikab pa noong mga oras na yon si Tebok. Hindi niya na natiis na tanungin ang kanyang anak dahil nga halatang lumabas ito ng sasakyan. Ano bang ginawa mo sa labas, nak? Nagkapilang hotay. Medyo ang weirdo nga nung tendera Parang may kung ano-anong sinasabi. Tugon ni Dante habang matuwid lamang na nakatingin sa kalsada ang kanilang tinatahak. Bakit? Ano bang sinabi? Muling tanong ni Tebok. Tinanong ko kung saan tayo pupunta. Nung sabihin ko, tinanong naman kung sigurado daw po tayo sa pupuntahan natin. Sabi pa niya, wag daw po tayong dumiretso sa bayan. 6 na oras daw po mula doon sa tindahan ng biyahe. Lumiko raw po tayo sa isang lugar na hindi ko na masyadong narinig yung sinabi niya Kasi nga pumasok na ako dito. Nawiwirdohan nga kasi ako sa matanda. Wika ng binata sa kanyang ama. Halong pagtataka at pagkawirdo naman ang nabuong reaksyon kay Tebok dahil sa sinabi ng kanyang anak. Sa biyahe nilang iyon ay tuluyan ng pumutok ang liwanag. Ngunit nananatili pa ring madilim dahil sa mga dikit-dikit na puno at mga nagtataasang bangin at bundok na katabi lamang ng kalsadang kanilang tinatahak. Habang patuloy sila sa kanilang biyahe, nagsalita ang nooy gising na si Padre Teban. Magandang umaga sa inyo. Nasaan na tayo? Malayo pa ho tayo, Padre. 5 bayan pa po ang dadaanan natin bago tayo makapasok sa Briana. Tugon ni Tebok habang nakatutok sa kanyang pagmamaneho. Lumipas ang mga oras ng biyahe nila. Inabutan na sila ng tanghalian sa daan. Nakatulog ulit si Teban. Mga 1 oras at kalahati ang lumipas. May nadaanan silang grupo ng mga matatanda na nakabelong itim. Mabagal lamang ang kanilang takbo, kaya nasundan niya ng tingin ang mga matatandang iyon. Napansin niya na nakatingin din sa kanya ang matatanda. Pailalim ang tingin nila na parabang hindi natutuwa sa kanya. Napalunok ang binata at muli niyang idiniretso ang kanyang paningin. Natanaw niya hindi sa kalayuan ang isang kubong yari sa pawid at yero.
Nakita rin niyang may likuan doon pakanan at naalala na nga niya ang bilin sa kanya ng matandang tindera. Kaya naman kinalabit niya ang kanyang itay. "Tay, liko raw ho tayo dyan, sabi sa akin ng tindera kanina. Medyo delikado daw po kasi kung dederecho tayo. Malay din natin kung anong madadaanan natin. Baka delikado nga. Diba bilin niyo sa akin dati, dapat lagi tayong makinig sa mga lokal?" Hindi na umimik nun si Tebok. Napangisi na lang at agad nang iniliko ang kanilang sasakyan pakanan. Ayon na din sa bilin ng tendera kay Dante. "Nga pala tay, nag-uwi ka rin ho sa akin yung ali doon sa tindahan na baka daw ho takip-silim na tayong makarating sa Santa Cristobal. Ayon din po kasi dito sa mapa, ay nasa may bandang dulo pa ng Beriana ang bayan na yon. Kaya lang matatagalan pa po yata tayo, lalo po't dito tayo dumaan." "Oo, tama ka. Nasa bandang dulo nga ng Beriana ang Santa Cristobal. Katabi noon ng San Narciso, ayon na rin sa pagkakaalala ko. Tsaka ayos na rin na medyo mahuli tayo, kaysa naman mapahamak tayo. Iba rin talaga ang kutob ko rito." Tugon ni Tebok. Noong sandali na yon, ay biglang nanaginip si Teban. Ang panahon noong pinatay ang kanyang inang si Corazon. Naalala niyang ginamitan siya ng orasyon ng kanyang ina upang sumunod siya sa sasabihin nito. Sa layo ng San Narciso sa bayan ng Delvara, papaano silang nakarating ng kanyang kapatid sa bayan na yon sa loob lamang ng isang buong gabi at sa pamamagitan lamang ng paglalakad? Balikan po natin ang gabi kung saan nangyari ang pagtugis sa ina ng magkapatid na si Teban at Clarita. Isang hating gabi, sinugod ng buong barangay ang bahay ni na Corazon. Sila'y may mga dalang itak, baril at sulo, at bakas sa mga taong ito ang kanilang labis na galit at pagkamuhi sa inosenteng mag-ina. Habang si Corazon naman ay yakap-yakap ang kanyang dalawang supling. Habang humahagulgol ng iyak, ay nagbilin ito sa kanyang mga anak. "Mga anak, dalhin ninyo ang inyong mga gamit. Lahat ng importante. Tumakbo kayo sa likod ng bahay. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Kakausapin ko sila. Magpapaliwanag ako sa kanila." Humagulgol ng iyak si Teban habang yakap-yakap ang ina at pinipigilan niya ito. "Inay! Inay, pakiusap po. Sabay-sabay tayong umalis. Hindi sila makikinig, Inay. Ayoko pong umalis dito nang hindi kayo kasama." Ilang beses pang nagpumilit si Teban hanggang sa binulungan niya na ang bata ng isang orasyon upang ito ay mapasunod sa utos niya. "Esteban, inuutusan kitang dalhin ang mga gamit at kapatid mo. Pumunta kayo sa kakahuyan at lumayo na kayo sa bayan na ito." Usal ni Corazon. Tinablan ng krasyon si Teban. Natulala ito. Pagkatapos ay sumagot sa kanyang ina. "Opo, masusunod po." At kumilos na nga siya at sinunod ang orasyon ng kanyang ina. Pigil-pigil ang malakas na pag-iyak ni Corazon, ay inayos niya ang kanyang sarili. Lumabas siya ng kanilang kubo habang nakataas ang kanyang mga kamay. "Mga kapitbahay, narito na po ako. Huminahon kayo. Magpapaliwanagan po tayo sa nangyayari." Habang nagdidiskusyon si Corazon, ang nakatulalang batang si Teban ay patuloy naman sa paglalakad, habang buhat-buhat ang kanyang kapatid at mga gamit, habang paulit-ulit ring sinasabi ang mga salitang, "Opo, Inay, masusunod po." Habang papalayo si Teban, ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, pati na rin ang sigawan ng mga tao. Pinaulanan nila ng bala ang katawan ni Corazon hanggang sa ito ay mabuwal sa lupa.
Nang hindi na siya makatayo, ay pinagtataga nila ito hanggang sa magkagutay-gutay ang kanyang katawan. Matapos iyon, ay sinunog ng buong barangay ang bahay nila Corazon at ang kanyang buong bakuran. Natupok ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot, ang lahat ng kanyang mga gamit, pati na ang kanyang kubo. Ang mga mata ni Teban ay nagsimulang agusan ng mga luha, pero hindi nagbabago ang ekspresyon nito. Nasa ilalim pa rin siya ng orasyon ni Corazon. Kaya kahit na ang kanyang ina ay para ng baboy na kinatay ng buong sambayanan ng Gibahoy, ay patuloy lamang siya sa paglalakad at pag-usal sa mga salita ng pagsunod. Kinabukasan, maliwanag na. Magkatabing nagising ang magkapatid sa isang hindi kilalang bayan. Nakalaunan ay nakilala nilang bayan ng Delvara. Ilang buwan ang lumipas. Ilang buwan din silang naging palaboy-laboy at naging pawang lokal na rin sa bayan na yon. Isang araw ay nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagpakilala bilang isang pari. Si Reverendo Padre Severino F. Diaz, ang nooy kura paroko ng parokya ng Delvara. Balik po tayo sa kasalukuyan. Nagising si Teban. Una niyang nasulyapan ang kanilang dinadaanan. Hindi na kalsadang nasa tabi ng bangin at bundok, kundi isa ng napakalawak na palayan at maisan. Doon niya nga napagtanto na napakatindi pala ng orasyong ginamit sa kanya ng kanilang ina noon, na para bang nagbukas ito ng lagusan mula sa barangay Gibahoy ng San Narciso patungo sa bayan ng Delvara. Kinimkim niya na lamang ito sa kanyang sarili. Patid niyang hindi ito alam ni Clarita dahil nga nasa murang edad pa lamang ito noong mga panahon na yon. Ngunit kung naaalala man ito ni Clarita, inaasahan niyang mababalot din ito ng pagtataka at pagkamangha sa kakayahan ng kanilang yumaong ina. Nagkukulay kahil na ang buong kalangitan. Patuloy pa rin ang biyahe ng puwersa nila Teban patungo sa kanilang tinubuang bayan. Ilang saglit pa ay nagsalita si Mang Tebok. Mukhang nasa Miranda na tayo. Unang bayan papasok ng Beriana. May nakita po kong signage sa waiting shed na nadaanan natin, Padre. Medyo nahuli na tayo sa oras na inaasahan nating makakarating tayo. Takip silim na. Napansin ko rin na parang iba tong dinadaanan natin. Wika ni Teban. Tumugon naman si Mang Tebok habang pasulyap-sulyap sa salamin sa gawin ni na Teban. Pasensya na ho, Padre. Kaninang tanghali noong nakatulog kayo, nag-iba ho tayo ng ruta. Hindi ko rin ho alam pero kinukutuban din kasi ako kanina sa sinabi ni Dante. Kanina ho kasing huminto tayo. Nagkapitong si Dante. Binilinan siya ng tindera na huwag daw tayong didiretso sa bayan. Bagkus ay lumiko raw tayo pakanan doon sa maliit na kubo. Kaya ho napunta tayo dito sa kapatagan. Ramdam ko rin ho kasing mas ligtas tayo dito kaysa ho doon sa dadaanan talaga natin. Kaya nga lang ho medyo napalayo lang tayo. Ganun ba? Siya, hindi na bale. Kung hindi nga naman tayo ligtas doon bakit pa nga ba tayo dadaan doon? Ang importante makarating tayo ng ligtas. Mas mabuti nang mag-ingat. Ilang oras pa bang biyahe natin? Wika ni Teban. Tingin ko wala nang 2 oras. Baka nandun na tayo, konti na lang. Tugon naman ni Tebok. Tumango na lamang si Teban noon at pinagmasdan ang mga natutulog na kasama, lalo na si Aldrin, sabay bulong sa sarili. Malapit na tayo, anak. Malapit na tayo. Ituturing natin itong bakasyon para sa atin, lalo na para sa'yo.
Dito tayo magraraos ng mahal na araw. Samantala, tanghali ng Miyerkules Santo, naghahanda ang mahigit 50 kabahayan na may pinangangalagaang mga puon na isasali sa prosesyon kinahapunan. At syempre, ganoon din ang parokya ng Del Vara na pinapalamutian na ang retablo o ang altar ng simbahan. Kabilang sa mga nag-aayos nito ay sila Elise, Sister Nean, Leo, Mark at Padre Jovan. Ngunit ang nasabing pari ay para bang wala sa sarili at medyo makupad sa paggalaw. Napansin ito ni Elise at nilapitan niya ito sabay wika ng, "Padre, ayos lang ho ba kayo? Napapansin ko ho na medyo matamlay kayo ah." Hindi umimik si Jovan kaya muli itong kinibo ni Elise. "Padre? Ha? Ano? Ayos lamang ako. Medyo kulang lang sa tulog." Nauutal pa nitong tugon matapos magulat sa pagtawag sa kanya ni Elise. "Sigurado po ba kayong ayos lang kayo?" Muling tanong ni Elise. Tumango ang pare sabay sagot ng, "Oo anak, ayos lang ako. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Mamayang hapon isa-isa nang dadating ang mga puong ipoprosesyon mamayang gabi. Maya-maya lang din ay darating na si Padre Ramirez. Siya ang naatasang magmisa dito ngayon." Kahit patuloy sa pag-aayos si Elise, ay napapasulya pa rin siya sa pari. At wari bang nag-aalala siya sa mga ikinikilos nito. Ngunit hindi rin niya maalis sa kanyang isipan ang kanyang mga kaibigan, na noon nga ay kasalukuyan pang bumabiyahe patungo sa Santa Cristobal upang mapagtuunan ng pansin ng kanilang matalik na kaibigang si Aldrin. "Oh Diyos ko, patnubayan niyo po sila, lalo na po si Aldrin. Iligtas niyo po ang kanyang kaluluwa, pati na rin po siya." Panalangin niya habang patuloy sa pag-aayos ng bulaklak sa retablo. Lumipas pa ang mga oras ng pag-aayos nila sa simbahan. Sumapit na ang 4:00 ng hapon. Lumabas ng simbahan si Elise dahil nagsisimula ng magsidatingan ang mga taong magmimisa sa oras na yon. Hindi sila sumama sa pagsisilbi dahil sa misa ng 5:00 sila dadalo. Pero sa ganoong kaaga ay may dumadating ng poon. Ang poon ng Beso de Judas. Ito ang poon kung saan nakatayo si Jesus at tila nalulungkot ang emosyon habang nakakapit naman sa kanya si Judas at akmang hahalikan ito sa pisngi. Sumunod na poon ang Santa Veronica, Santa Maria de Betania, ang pagtatayo ng krus, ang lupaypay na Kristo. Ito ang poon kung saan ang poong Jesus ay nakatali ang isang kamay sa haliging bato habang nakapikit at duguan. Sa likod niya ay may 2 sundalong Romano na tila ba hahampasin siya ng latigo sa likod. At ang huling poon naman na dumating noon ay ang huling hapunan. Bahagyang napangiti noon si Elise habang pinapanood ang pagdating ng mga nasabing poon sa patio ng simbahan. Kada poon ay may mga kasunod na mga taong pawang mga pamilya na nangangalaga ng mga poon na yon. At ang ilan pa sa mga poon na ito ay may mga banda ng musikong tumutugtog habang pumapasok sa patio ng simbahan. Lumabas din si Jovan at nakita niya ang pagdating ng bugso ng mga taong pumapasok kasabay ng mga poon. At nakita niyang pumasok ang isang pamilyar na sasakyan sa patio ng simbahan. Ang mga marsyal ay todo hawi sa mga taong madadaanan ng sasakyan. Bumulong si Jovan kay Elise. "Nariyan na yata si Padre. Pumasok na tayo sa kumbento." Hindi na tumugon ng dalaga. Sa halip ay tumango na lamang ito at sumama na sa pari papasok ng simbahan.
Habang sila'y naglalakad sa kahabaan ng gilid ng simbahan, ay may naramdaman siyang malakas na aura mula sa malayo, sa direksyon ng ampunan ng Del Rosario. Napabuntong hininga ito sabay bulong sa sarili. Rosie. Sa ampunan ng Del Rosario, tanghali ng parehong araw, Miyerkules Santo. Umalingasaw na kasing tapang ng amoy ng bangkay ni Mendoza at Malbar ang balita ng kanilang hindi makilalang bangkay na nakalibing sa likod ng ampunan. Pero dahil malinis ang pagkakalibing at ang ginawang pagpatay ni Osang sa mga gwardya, ay walang kahit anong bakas na siya ang pumatay dito noong gabing iyon. Pero dahil sa pagkabulok ng bangkay ng mga ito, ay naamoy ang napakabaho at nakakasulasok na amoy ng patay na tao sa lahat ng sulok ng ampunan. Pero mas umingay ang ampunan nang may isang dalagita ang nagtitili at sumigaw mula sa gusaling tinitigilan ni Rosie. Iyak ito ng iyak at lumapit ito sa isang madre ng ampunan at nagsumbong. Sister! Sister! Patay na po si Rosie! Bulyaw ng dalagitang nagpalingon sa lahat ng taong nakarinig nito. Lahat ng mga bata at mga madreng nakarinig sa bulyaw na iyon ay nagsitakbuhan patungo sa kinaroroonan ng silid ng dalaga. At nakita nga nila ang hindi makilalang bangkay ng isang babaeng nakabitin sa kisame. Kulay ube ang mukha nito, nakalawit rin ang dila habang nakadilat ang mga mata. Sa kanilang pilit na pagkilala rito, ay si Rosie nga ang bangkay na iyon. Napansin din nila ang sugat sa pulsuhan ni Rosie at may tumutulong dugo rito. Pero ang mas umagaw sa kanilang pansin ay ang nakasulat sa salamin ng kwarto ng dalaga. At nakasulat ito gamit ang tila dugo bilang tinta. Isusunod ko kayo. Nagkagulo sa buong ampunan. Nagsisiiyakan sa takot at pagkasindak ang mga madre at bata. Walang naglakas loob na kumuha o gumalaw man lang sa hinihinalang katawan ni Rosie. Sa takot na baka totohanin nga ng kung ano o kung sino man ang nagsulat sa salamin na yon. Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa ampunan dahil nga sa nangyari kay Rosie, ay may umalingaw-ngaw na naman na sigaw sa may bandang likuran ng ampunan. Nagbuntahan naman doon ang ilang mga madre at mga bata at nakita nila ang butas sa isang pader na kasya ang isang tao. Napatakip ng ilong ang karamihan dahil sa umalingasaw na baho na nagmumula sa likod ng pader na yon. Ilang sandali ay dumating ang isang sikyo na nagbabantay sa entrada ng ampunan. Napatakip din ito ng ilong at naglakas ng loob na pasukin ang butas ng pader. Paglabas niya sa kabilang dako ng pader, ay may nakita siyang isang bahagi ng lupa na nakaumbok at nilalangaw daw ito. Napakunot ito ng noo at nagpatawag ng tagalinis. Sister, patawag naman ho ng isang janitor. Pakisabi ho magdala ng pala. Maya-maya ay dumating ang ipinatawag na janitor at may dala na nga itong pala. Pinasuyo ng gwardya na hukayan ang parting iyo ng lupa. Sinimulang hukayin ang lupa na yon. At habang palalim ng palalim ang paghuhukay, ay mas tumatapang ang amoy na sumisingaw dito. Ang iba ay hindi na kinaya ang amoy at umalis na lamang sa lugar. Ilang sandali pa, ay may nakapa ang janitor sa paghuhukay. Isang sako na mamasa-masa. Dinukot ng sikyo ang balisong sa kanyang bulsa at hiniwa ang sako upang buksan. Ganoon na lamang ang pagkasindak ng lahat nang tumambad sa kanila ang duguan at durug-durug na mukha ni Mendoza. Kinumpirma ito ng gwardyang nagbukas ng sako.
Maduwal-duwal silang lahat noon nang buksan ng gwardya ang kabuuan ng sako. At nakita din nila sa loob ng sako ang butas at pugot na ulo ni Malvar na nakasiksik naman sa wakwak na sikmura ni Mendoza. Nagpadala agad ng telegrama ang mga madre ng ampunan noong araw na yon patungo kay Madre Adoracion na kasalukuyan ngang nasa parokya ng Delvara upang ipaalam ang karumal-dumal na nangyari sa dalawang gwardya at sa dalagang si Rosie. Kasabay noon ay tumawag sila ng mga otoridad upang imbestigahan ang pinangyarihan ng malagim na krimen sa ampunan. Gayon din sa pag-imbestiga at otopsiya ng mga labi ng 3 bangkay. Sa hindi kalayuan sa ampunan ay may isang babaeng nakatanaw sa malayo. Kita niya ang mga tao sa likod ng ampunan na nag-uumpukan at ang mga otoridad na nag-iimbestiga. Waring nakasuot ito ng pangmadre. Nakita ito ng isang batang lalaki na nasa ikalawang palapag ng gusali katabi lamang ng pader kung saan ang hukay. Tila ba nakilala ito ng bata at kinalabit niya ang madreng nasa kanyang tabi. Sabay sabing, "Madre, may tao po doon sa may kanto oh. Madre din po ata." Lumingon naman ang madre kung saan nakaturo ang bata. Ngunit wala itong nakita. Gayon din nang lumingon ulit doon ang bata. Tumugon ang madre, "Asaan anak?" "Wala naman ah. Halika na nga sa loob kung ano-anong nakikita mo eh. Dahil na rin siguro sa nangyayari ito. Diyos por santo, gabayan niyo po ang mga bata." Sa kabilang bahagi naman, nakapasok na ng tuluyan sina Teban sa probinsya ng Biriana, sa bayan ng Miranda, ang gitnang bahagi ng probinsya. Patuloy lamang sila sa pagbiyahe nang biglang nagsisigaw si Ann mula sa pagkakatulog. Nagulat ang lahat at nagising din ang ibang natutulog. Tinanong naman ni Teban ang dalaga kung bakit ito nagsisigaw. Si Rosie po. Si Rosie po, padre. May nangyari pong hindi maganda sa kanya. Duguan po siya. Hindi siya humihinga pero dilat po yung mga mata niya. Father, sister, hindi ko na rin po maramdaman ang aura ni Rosie. Bigla po itong nawala. Kayo po, hindi niyo po ba nararamdaman, Sister Clarita, Sister Elizabeth? Bigla hong nawala yung aura niya eh. Utal-utal at hinihingal na wika ni Ann habang nangingilid ang mga luha nitong waring takot na takot sa kanyang nakita sa kanyang panaginip. Umikit sina Clarita at Elizabeth. Hinanap ang pulso ng aura ni Rosie. Habang nakapikit ang dalawa, ay napakunot sila ng noo. Waring hindi nga nila makita ang kanilang hinahanap. Clarita, si Rosie. Mahinang usal ni Elizabeth. Si Aldrin ay nakatingin lamang sa kanila, pero hindi niya na napigilang magtanong. Ano ang nangyayari, mga sister? Wala ho ba talaga? Sabay na sumagot ang dalawang madre. Oo, at biglang nagwika naman si Teban. Magmamahal na araw. Maaaring nagpapalakas din siya ng aura niya. Tulad nating mga pansamantalang hindi gumagamit ng kakayahan. Kung naturuan ni Rita si Rosie, ay alam malamang ni Rosie kung papaanong pakainin ang anting-anting sa loob ng kanyang katawan. Anting-anting? Sister, may anting-anting po si Rosie? Nagtatakang tanong ni Ann na tinugunan naman ni Clarita. Ang mga taong bihasa sa lihim na karunungan ay may taglay na anting-anting. May iba't ibang gamit ang mga anting-anting na maaaring tinataglay ng isang tao. Maaaring upang mapalakas ang kanyang kakayahan, maprotektahan ang kanilang sariling katawan o kaluluwa, o mapanatili ang pagiging epektibo ng mga dasal
na ginagamit ng isang taong may kakayahan. Maaaring lahat ng yan ay mayroon ka. O maaari ding isa lang din dyan. Depende sa pangangailangan ng iyong katawan at espiritu. Mayroon din namang mga tao na kaya nagkakaroon ng malakas na kakayahan at karunungan ay dahil sa anting-anting. Pero sa kadalasang tawag dito ay mutya. Pero sige, isang tabi na natin ang mutya. Dito tayo sa anting-anting. Kadalasan sa anting-anting ay may tinatawag na pagpapakain ng dasal o orasyon upang mas lumakas ang bisa nito. Depende sa anting-anting na mayroon ka. Ang anting-anting na mayroon si Rosie ay yari sa maliit na piraso ng bao ng nyog na mayroong mata sa gitna. Siya mismo ang kumuha at gumawa noon. Ang anting-anting na yon ay para sa pagprotekta sa kanyang sarili at kaluluwa laban sa mga dasal na pangkalaban o mga dasal na mapanakit. Ito ay ibinababad sa langis na mayroong dugo ng ahas at kamandag ng alakdan. Sa loob ng langis na yon ay may nakababad ding papel na nakabilot na naglalaman ng mga orasyon na pampalakas naman ng kakayahan at karunungan na mayroon siya. Ngunit ang anting-anting na iyon ni Rosie ay hindi nakasabit sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Sa halip ay nilulo niya iyon upang hindi mawala sa kanyang pagkatao ang proteksyon at kalakasan na mayroon ng kanyang anting-anting. Ganun po ba? Papaano niya naman po yun pinapakain ng dasal? Muling tanong ni Anne. Pinapakain niya ng dasal ang kanyang anting-anting sa pamamagitan ng pag-inom niya ng langis na pinagbabaran noon. Kada Sabado de Gloria o maaaring Biyernes Santo niya iyong ginagawa. At sa 2 araw na yon ay ang pagtimpla niya muli ng langis na yon. Upang dasalan naman at lagyan ng matapang na orasyon ang langis, ay dinadasalan niya iyon ng dasal at orasyon na itinuro sa kanya simula pa noong bata siya. At ang papel naman na may lamang orasyon ay pinapalitan niya ng panibagong papel, ngunit pareho lamang ang nakasulat ditong orasyon. Kung bakit Sabado de Gloria o Biyernes Santo, yun ay dahil kinikilala ng ilang mga taong may alam sa lihim na karunungan ang 2 araw na ito bilang mga pinakasagradong araw ng buong taon. Dahil sa banal na kamatayan ni Kristo, mas lumalakas ang talab ng lahat ng mga dasal at panalangin. Kaya mas napapalakas din ang mga anting-anting at mga agimat na pinaglalaanan ng dasal. Pero baka tatandaan nyo na hindi lahat ng mga taong may kakaibang karunungan at lakas ay gumagamit ng anumang anting-anting o agimat. Ang iba ay tanging dasal lamang ang kanilang ginagamit upang mas tumakas sila. At iyon ang pinaka-epektibo sa lahat. Lalo na sa mga taong may kakayahan at karunungan simula pa nung sila'y ipanganak. Mahabang pagsasalaysay ni Clarita. Nagwika naman si Teban habang nakatingin kina Anne at Aldrin. Kaya kayong tatlo, ayon na rin sa kagustuhan nyo at ng kapatid kong si Clarita, ay tuturuan namin kayo upang mas mapalakas ninyo ang inyong kakayahan, pananampalataya at pati na rin mismo ang inyong mga sarili nang hindi gumagamit ng kahit anumang anting-anting o agimat. Pinapangako ko sa inyo na hindi kayo aalis sa ilalim ng pangangalaga namin ni Clarita nang hindi kayo handa para sa mundong nababalot ng misteryo at kababalaghan. Kaya naman, natigil sa pagsasalita si Teban nang biglang pumreno ang kanilang sasakyan at halos dumausdos sila papunta sa unahan ng sasakyan. Nasundan ito ng malakas na boses ng Mang Tebok. Putang! Anong nangyari, Tebok? Tanong ni Padre Teban na noon ay gulat na gulat pa. Napakapit ang lahat sa kanilang kinauupuan. Hindi tumugon si Mang Tebok at kahit na rin si Dante. Mang Tebok? Dante? Kinakabahang tawag ni Elizabeth sa dalawa. Dinungaw nila ang dalawa sa unahan mula sa rearview mirror ng sasakyan. Nakita nila na parang sindak na sindak ang mag-ama
Binuksan ni Teban ang pinto ng sasakyan at bumaba, kasunod ni na Clarita at Elizabeth. "Dito lang kayong dalawa," usal ni Clarita. Nagkatinginan lamang sila at tumango. Nang makababa si na Teban, ay agad nilang natanaw ang nagpasindak sa mag-ama. Isang patay na tao. Tuyo ang katawan nito na para bang naubusan ng likido ang buo nitong katawan. Nilalangaw at inuuod na rin ito. Wala itong saplot na pang-itaas at pang-ibaba. Napatakip ng bibig ang dalawang madre at sabay-sabay silang napaantanda ng krus. "Diyos ko po, anong nangyari dito?" Bulong ni Teban sa sarili habang dahan-dahang nilalapitan ang tuyot na bangkay. Lumuhod ito sa tabi ng bangkay at idinampi ang dulo ng kanyang hintuturo dito at saka pumikit. Biglang nag-iba ang reaksyon ng pari at agad na tinanggal ang daliri sa bangkay. Sabay sabing, "Barang. Nabarang ito." Hindi pa nagtatagal ng isang araw ang bangkay niya. "Nabarang? Teka, grabe namang klase ng kulam yan, kuya. Baka naman nagkakamali ka lang." Gulat na tugon ni Clarita habang nandidilat pa ang mga matang nakatingin sa nakatatandang kapatid. Muling sumagot si Teban, Hindi ako maaaring magkamali. Sa ganitong paraan namatay ang itay, Rita. Kaya, hindi na ako magtataka na narito na nga tayo sa bayan ng mga mambabarang at mangkukulam. Ang bayan ng Santa Cristobal.